susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Kirsten Biglang Awa. At ako naman si Marluby Regis para sa FPL News Network. Sa ating pangunahing balita ngayong araw, tatalakayin natin ang isang uri ng pasulat na hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng impormasyon, Kundi tungkol din sa personal na karanasan, damdamin, pananaw at pagninilay ng isang manunulat. Ito ang reflektibong sanaysay. Para sa mas malalim na pagtalakay tungkol sa kultura at konsepto nito, narito ang ating unang news presenter, Edralyn. Salamat, Kristen. Magandang araw, mga kababayan. Unang-una, ano nga ba ang salaysay? Ang salaysay isang anyo ng pagsasalaysay na mas paikli kumpara sa isang mahabang kwento o nobela. Maaari itong maglahad ng pananaw, pagsusuri, opinyon o pag-iisip ng manunulat tungkol sa isang paksa. Ngunit hindi lahat ng salaysay ay repektibo. Ang repektibong salaysay ay isang uri ng salaysay na nakatuon sa pagmuni-muni o introspection ng manunulat tungkol sa isang karanasan, pangyayari, paksa o ideya. Sa madaling salita, hindi lamang nito sinasagot ang tanong na anong nangyari. Sinusubukan din itong sagutin ng anong naramdaman ko, ano ang natutuhan ko, paano ako naapektuhan ng karanasan nito, paano nito binago o pinag-usay ang aking pananaw. Ayon sa konsepto ng repektibong salaysay, ang isang personal na karanasan ay maaaring maging daan upang mas maunawaan ng isang tao ang kanyang sarili at ang kanyang pananaw sa buhay. Maaari itong gamitin sa journal, academic portfolio, iba pang akademikong gawain kung saan kailangang ipakita ng manunulat ang malalim na pagsusuri sa kanyang karanasan. At mahalagang tandaan, kahit personal ang repektibo sa salaysay, hindi ibig sabihin na malayo itong maging magulo o walang direksyon. Kailangan pa rin itong maging malinaw, organisado at matibay. Para naman sa pagtalakay sa mga bahagi nito, narito ang aking kasamang presenter na si Leonard Antos. Salamat, Edralyn. Sa paggawa ng isang reflektibong sanaysay, may tatlong pangunahing bahagi na dapat tandaan. Una, panimula. Ang panimula ay nagsisilbing unang hakbang upang ipakilala o ipaliwanag ang paksa o gawain. Maaari itong magsimula sa isang tuwiran o hindi tuwirang pagpapahayag ng pangunahing paksa. Ang mahalaga, dapat maging kawili-wili ang panimula upang mapukaw ang interes ng mambabasa. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa isang karanasang nagbago sa iyong pananaw, maaari kang magsimula sa isang tanong, mahalagang pangyayari o personal na karanasan. Ikalawa, katawan. Ang katawan ay ang bahagi naglalaman ng pinakamahalagang detalye tungkol sa paksa. Dito inalalahad ang iyong karanasan, obserbasyon, realisasyon, natutuhan, nararamdaman at pananaw. Hindi sapat na sabihin lamang kung ano nangyari. Kailangan ipaliwanag din kung bakit ito mahalaga at paano ito nakakaapekto. Maaari ring gamitin ang mga bagay na iyong napagmamasdan o naranasan bilang karagdagang datos upang suportahan ang iyong mga ideya. Tatlo, konklusyon. Sa pagtatapos ng reflektibong sanaysay, dapat mag-iwan ng manunulat ng isang malinaw na kaisipan sa mambabasa. Dito maaaring balikan ang mga pangunahing paksa at ipakita kung anong pinakamahalagang pananaw, aral o realisasyon na nakuha mo mula sa iyong karanasan. Sa madaling salita, ang panimula, ipinakikilala ang paksa, ang katawan, ibinabahagi at sinusuri ang karanasan, at ang konklusyon, ibinabahagi ang aral at pinakamahalagang refleksyon. Ngunit, bago tayo magsulat, may ilang mahalagang bagay na dapat isalang-alang. Para rito, bumalik tayo sa ating mga news anchor. Salamat, Leonard. Ngayon naman pag-usapan natin ng mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng reflektibong salaysay. At
At para mas malinaw, meron tayong 7 mahalagang gabay na dapat tandaan. Una, magkaroon ng isang tiyak na paksa na iikutan ng pagsulat ng sanaysay. Hindi kailangan talakayin ang napakaraming bagay. Pumili ng isang karanasan, pangyayari o ideya na sapat upang mapagnilayan ng malalim. Ikalawa, gumamit ng unang panauhan ng panghalip tulad ng ako, ko, at akin. Dahil ang reflektibong sanaysay ay nakabatay sa personal na karanasan, mahalagang malinaw na maipakita ang sariling pananaw at damdamin ng manunulat. Ikatlo, mahalagang maglahad ng patunay o konkretong detalye batay sa naobserbahan o aktwal na naranasan. Sa ganitong paraan, magiging mas kapani-paniwala at epektibo ang pagsasalaysay. Ika-4, gumamit ng formal na salita dahil kabilang ang reflektibong sanaysay sa akademikong pagsulat. Kailangang malinaw at angkop ang mga salitang gagamitin. Ikalima, maaaring gumamit ng tekstong naglalahad o expository upang malinaw na maipaliwanag ang mga detalye at kaisipan. Layunin nitong maging mas madaling maunawaan ng mambabasa ang mensahe ng sanaysay. Ika-6, sundin ang tamang pagkakasunod-sunod, panimula, katawan, at konklusyon. Ang maayos na organisasyon ay tumutulong upang maging malinaw at madaling sundan ang iyong sanaysay. At ikapito, gawing organisado at lohikal ang pagkakasulat ng mga talata. Dapat magkakaugnay ang iyong mga ideya at hindi palipat-lipat ang paksa. Ngunit sapat nga ba ang mga panuntunang ito para makagawa ng isang mahusay na reflektibong sanaysay? Para malaman natin kung paano ito na isasagawa sa totoong buhay, mayroon tayong live interview. Narito sina Alex at Elaine. Magandang araw, Elaine. Magandang araw rin, Alex. Elaine, bilang isang mag-aaral, paano mo ipapaliwanag ang reflektibong sanaysay sa sarili mong paraan? Hindi naman mas mahalagang piliin ang mga detalye na may kaugnayan sa paksa. Pagkatapos, ipaliwanag kung anong nararamdaman ko, ano ang napagtanto ko, at anong natutunan ko mula rito. Kung ganon, kailangan bang isulat lahat ng nangyari? Maaari itong maging paksa, pero kailangan may ugnay ito sa sariling paninilay. Halimbawa, kung may balita tungkol sa isang mahalagang pangyayari sa lipunan, maaari kong isulat kung anong naging reaksyon ko rito, paano nito binago ang aking pananaw, at anong natutunan ko. Ibig sabihin, ang mahalaga ay hindi lamang sa pangyayari, kundi sa pagkakasulat ng manunulat nito. Tama. Dahil ang puso na reflektibong sanaysay ay ang pagninilay. At ano ang iyong payo sa mga estudyante unang gagawa nito? Una, pumili ng isang tiyak na paksa. Ikalawa, maging tapat sa iyong karanasan at damdamin. Ikatlo, ayusin ang iyong may ideya sa panimula. At panimula, katawan at conclusion. At higit sa lahat, wag lamang ikwento ang nangyari, magnilay kung bakit ito mahalaga sa iyo. Napakalinaw ng iyong paliwanag. Maraming salamat, Elaine. Maraming salamat Alex at Elaine sa kanilang mahalagang pahayag. Sa ating talakayan, nalaman natin na ang reflektibong sanaysay ay higit pa sa simpleng pagkukwento. Ito ay isang paraan upang balikan ng isang karanasan, suriin ang sariling damdamin at pananaw at tuklasin ang mga aral na maaaring makuha mula rito. At tandaan, ang karanasan ay maaaring maging kwento, ngunit sa pamamagitan ng pagdinilay, nagiging aral ito. Ako si Kirsten Biglang Awa. At ako si Marluby Regis, para sa bayan at katotohanan. Ito ang FPL News Network.